Celebox. Si Alona Shane Estrella ay isang masipag at palaban na dalagang naglalako ng isda sa palengke para matustusan ang pangangailangan ng kapatid niya. Wala siyang pake sa itsura basta makabenta. Pero isang araw, sa sobrang pagod at gutom, hinimatay siya sa tapat ng isang mansyon at doon niya unang nakilala si Aizen Morgan Valbuena, isang seryosong CEO na parang allergic sa mga babae. Hindi niya akalaing ang unang pagkikita nila ay simula pala ng kanilang storya ng pagmamahalan. Sa gitna ng bardagulan at pagpapanggap na relasyon, ay unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Pero paano kung ang biro ay mauwi sa totohanan at ang hindi dapat mahulog ay tuluyan nang nahulog at nagmahal? Isda! Isda! May tilapia! May galunggong! Meron ding bangus! Sigaw ni Alona habang naglalako siya ng paninda niya sa palengke. Masipag, maaasahan, at mapagmahal ang dalagang si Alona. Ang rason ng pagsisikap niya ay para sa kapatid niyang bunso. Wala na kasi silang mga magulang, at ito na lang ang natitira niyang kapamilya. 1 kilong bangus at tilapia na lang ang natitira. Kailangan ko tong ubusin para makabili na ako ng gamit ni RV. Saad ni Alona sa sarili habang patuloy siya sa paglalako. Mahirap at nakakapagod, pero handang gawin ng dalaga ang lahat para sa kapatid niya. Habang abala si Alona sa pagsigaw ng paninda, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsitakbuhan ang mga tao sa palengke. Nagsipagtakipan ng mga plastik at trapal ang mga tindero at tindera. Ngunit si Alona, nananatiling nakatayo, hawak ang bilao ng natitira niyang paninda. Naku naman, konti na lang to. Sayang kung hindi ko pa maibebenta. Kailangan ko talaga tong maubos. Pilit siyang naghahanap ng matutuyong parte ng palengke, habang sumisigaw pa rin. Tilapia! Bangus! Bumili na kayo! Sigaw niya. Maya-maya lang ay may lumapit sa kanyang babae at pinakyaw ang mga natitira niyang paninda. Nagpasalamat naman ng sobra-sobra si Alona sa babaeng yon bago siya umuwi ng bahay. Kaagad niyang kinuha ang alkansya niya at pinukpok niya ito ng martilyo. Doon niya kinuha lahat ng mga naipon niya at nang bilangin niya yon ay umabot ng 5,687 pesos ang nakuha niya. Sigurado akong sapat na to para makabili ako ng mga gamit ni Orvie para sa school at mga pagkain namin. Masayang sabi niya bago siya nagbihes at pumunta na siya sa may bayan upang bumili ng mga gamit ng kapatid. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay makakapasok na ang kapatid niya sa paaralan. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Alona dahil sa hirap ng buhay nila, kaya naman ang kapatid niya na lang ang pinag-aral niya. Mabait na bata si RV at thankful siya sa lahat ng biyayang dumarating sa kanyang buhay. Kasalukuyang kakauwi niya lang sa bahay nang ipakita sa kanya ng ate niya ang binili nitong school supplies. Wow! Akin po ang mga ito, ate! Masayang tanong niya habang hawak-hawak ang bag at pencil case. Oo, RV. Para sa'yo yan. Ilang araw kong naubos palagi ang mga paninda ko, kaya nakaipon na ako ng pambili ng mga gamit mo. Alam mo naman, hindi nakapagtapos si ate, diba? Kaya kahit araw-araw pa ako magtrabaho, ay gagawin ko ang lahat para makapag-aral ka ng maayos. Nakangiting saad ni Alona, dahilan para maluha si RV bago niya niyakap ang ate niya. Kitang-kita niya ang mga sakripisyo na ginagawa ng ate niya sa kanya. Kaya naman, nangako siya sa sarili niya, pati na rin sa kapatid niya. Ate, pinapangako ko po sa'yo na pagigihan ko po ang pag-aaral at magtatapos po ako. Kapag nakapagtapos po ako ay magtatrabaho ako at ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mahal na mahal po kita, ate. Lumuluhang aniya na nagpangiti naman sa dalaga. Sobrang saya niya dahil napakabait ni RV. Sige, aasahan ko yan pero sa ngayon, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Aniya at tumango naman ang kapatid niya. Nga pala, tignan mo tong uulamin natin ngayon. Minsan lang tayo makakatikim nito kaya bumili ako ngayon. Nakangiting saad niya bago niya pinakita ang luncheon meat na binili niya.
Wow, luncheon meat! Maraming salamat po talaga, ate! Pagpapasalamat ni RV bago nila niyakap ang isa't isa. Hindi lahat ng tao ay nakukuha ang gusto nila. May mga taong katulad nila Alona. Kaya naman, kahit sa simpleng bagay para sa iba, ay sobra-sobra na yon para sa kanila. Habang masaya ang magkapatid, habang niluluto ang luncheon meat, sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nasa family dinner ang buong pamilya Valbuena. Sa sobrang dami ng pamilya nila, ay maraming mahahabang lamesa. At ang nasa pinakamalaking lamesa ay ang major family. Well, I'm glad na lahat kayo ay nakapunta rito sa family dinner ng Valbuena. Pati na rin ang mga galing sa minor family. Alam niyo naman siguro kung bakit ako nagpatawag ng ganito, di ba? Tanong ni Arnold sa kanilang lahat. Ngayon mo na ba ipapakilala sa amin ang susunod na magiging pinuno ng ating pamilya? Tanong ng isa pa sa mga miyembro ng major family. Tama ka dyan. May sari-sariling pinihing tahak ang aking mga anak. Kaya naman, natagalan ako sa pagdedesisyon. Kagaya na lang ni Cedric na balak tumakbong mayor sa susunod na eleksyon. Samantalang si Brandon naman ay tumanggi sa kadahilan ng marami siyang hawak na kumpanya. Kaya naman si Aizen ang napili kong magiging susunod na head ng Valbuena. Pag-a-announce ni Arnold, dahilan para mapairap si Aizen. Asif naman namili talaga siya. Noon pa lang, nasa tiyan pa lang ako ni Ma'am. Sigurado akong plano niya na sa akin na ibigay ang responsibilidad na to. Inis na saad ni Aizen. Sa totoo lang, ay ayaw niya talagang tanggapin yun, ngunit wala siyang choice. Siya ang panganay, kaya naman tinanggap niya na lang yun. Dahil sigurado siyang kapag tumanggi siya, ay hindi papayag ang kanyang ama at kukulitin siya nang kukulitin nito. Sigurado akong kakayanin niya ang mga responsibilidad niya bilang tagapagmana sa ngayon. Kasalukuyan akong 52 years old, habang siya naman ay 25 years old. Sa pagsapit ng ika-28 na birthday niya, ay siya na ang magiging official head ng Valbuena family. Aniya, kaya naman nagpalakpakan na ang lahat ng mga miyembro ng pamilya nila. Si Aizen ang pinaka-unfriendly at masungit na anak ni Arnold. Si Brandon at Cedric ay makakausap pa ng maayos, pero si Aizen hindi. Karamihan kasi sa kapamilya nila na sumubok kausapin si Aizen ay natatakot dahil sa titig ng binata. I'm sorry kuya, gusto ko kasi talagang magsilbi para sa ating bayan eh. Alam kong ayaw mo maging head ng pamilya dahil sa laki at dami ng responsibilidad niyan. Paghingi ng paumanhin ni Cedric sa panganay niyang kapatid. Sorry din kuya. Saad naman ni Brandon. Wala na akong magagawa kasi napagdesisyonan niyo na yan eh. Gawin niyo na lang ang mga dapat niyong gawin. Bahala na lang sa mga mangyayari. Malamig na saad ni Aizen bago siya uminom ng wine. Nagsimula na silang kumain ng dinner at nagkwentuhan tungkol sa mga pangyayari sa buhay nila. Matapos kumain ay umalis ka agad doon si Aizen at nagtungo siya sa may garden. Sigurado kasi siya na may mga kamag-anak na naman siyang lalapit sa kanya para sa pabor, lalo na't alam na nila na si Aizen na ang susunod na head. Habang umiinom siya ng alak, ay biglang may tumabi sa kanya. Kuya, handa ka na ba sa mga mangyayari? Tanong ni Cedric, dahilan para mapakunot ang noo ni Aizen. Mangyayari? Bakit? Ano bang mangyayari? Alam mo na, di ba kapag 28 ka na, ikaw na ang magiging head. Alam ko dapat kapag 27 years old ka na, ay may papakasalan ka na at anak. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Aizen. May rules na ganyan? Since when? Parang wala akong narinig na ganyan ah. Hindi makapaniwalang tanong ni Aizen. Matagal na yun kuya. Luma na yung rule na yun. Tradisyon pa ni lolo natin. Hindi ba nakasulat? Pero verbal agreement yan sa loob ng pamilya natin. Sinabi na sa akin ni Dad. Hinaplos ni Cedric ang batok niya. Halatang naiilang habang pinapaliwanag ang sensitibong usapan. Hindi ako naniniwala sa mga tradisyon na yan. Napaka-unreasonable. Bakit kailangan may asawa at anak bago maging head? Pwede naman akong maglida nang walang pamilya pa. Kasi kuya, gusto nilang siguraduhin na may magpapatuloy ng legacy ng Valbuena. Stability daw, at ayaw ni Dad na masolo mo ang posisyon ng walang pamilya. Ayaw niyang maulit yung mga nangyari noon. So,
Gusto nila akong ikasal sa kung sino man ang babae na pipiliin nila. I don't want that. Kaya hindi ako nakikipagrelasyon kasi ayaw ko pang magkaroon ng pamilya eh. Inis na saad ni Aizen. Bago siya tumayo, hawak pa rin ang baso ng alak at lumakad papalayo sa upuan. Halatang naiirita. Napilitan nga lang ako na pumayag dito. Tapos, pipilitin na rin nila ako na magpakasal sa kung sino lang. Hindi. Gusto ko man o hindi, hindi ako pipili ng partner dahil lang sa responsibilidad na yan. Hindi ako robot, Celdric. Saka, kasal ng usapan. Panghabang buhay yan. Ayoko magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Galit at hindi makapaniwalang saad ni Aizen. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung ganito. Pinapakailaman ang mga plano niya. Kaya nga kuya, kung ayaw mong mapilitan, mas maganda sigurong ikaw na mismo ang pumili ng babaeng papakasalan mo kaysa piliin nila para sa'yo. Wow! Ang dali naman para sa'yo na sabihin yan. Saan ako kukuha ng babaeng papayag sa akin? Sa lagay na to, hindi nga ako marunong makipag-usap ng maayos eh. Tapos magpapakasal ako. Kuya, ang dami mong pera. Mukha mo pa lang, mabebenta na. Wala kang problema dyan. Kung ganun lang kadali yan, sana noon pa ako nag-asawa. Napabuntong hininga na lang siya habang pinagmamasdan ang katahimikan ng gabi. Pero sa likod ng malamig niyang tinig, may bahid ng kaba. Sa ngayon, ay wala na siyang mapagpipilian pa dahil ayaw niya naman magpakasal sa pipiliin ng mga magulang niya. May 2 taon ka pa kuya. Kung ayaw mong diktahan, gawin mo na yan sa sarili mong paraan. Malay mo naman, mamaya o bukas lang, ay makilala mo na kaagad ang babaeng magpapatibok ng puso mo. Malay mo na sa gilid-gilid lang siya. Kaya be observant. Pagbibigay advice ni Celdric sa kapatid. Medyo kinikilig ito dahil hindi niya pa nai-imagine kung papaano ma-inlove si Aizen. Kaya naman, excited na rin siya. Hindi na sumagot si Aizen. Tumunga nga siya sa madilim na langit habang sa likod ng isip niya ay may bahagyang kaba at konting inis. Kasi sa dinami-rami ng problema, nadagdagan pa ng isang bagay na hindi niya kontrolado. Bahala na. I'll cross the bridge kapag dumating na ang panahon na yan. Saad sa sarili, bago siya tumayo at akmang papasok na siya sa loob nang makarinig siya ng usap-usapan sa may hallway ng mansyon. Hindi ako makapaniwala sa desisyon ni Arnold. Sa 3 anak niya, yun pa talaga ang pinili niya? Sigurado akong mahirap kausapin yun. Palagi siyang nakasimangot at galit kung makatingin. Saad ng isa sa mga second cousin ni Arnold na si Vita habang umiinom sila ng wine. Kahit ako hindi makapaniwala eh. Saka diba, kailangan magkaroon ng asawa bago maging lead. Sigurado akong hindi mangyayari yun dahil walang tatanggap sa lalaking yan. Saad naman ni Early bago ito tumawa ng nakakaloko. Pwede namang si Brandon na lang eh. Yung maayos-ayos pa ang ugali. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan ang ugali niyan eh. Gayong mabait naman ang mag-asawang Arnold at Ivy. How dare they? I'm gonna take care of this, kuya. I'll make sure na... Hindi na natapos ni Celdric ang sasabihin niya nang pigilan siya ni Aizen. Akmang magsasalita naman si Aizen nang unahan siyang magsalita ni Brandon. Wow! Ang lakas ng loob niyo na magsalita ng ganyan sa harap ng susunod na magiging head ng pamilya natin. Grabe kayo kung mang-insulto ah. Eh wala nga kayo sa major ng family eh. Saka, may nagawa na ba kayo para sa pamilya natin? Wala, di ba? Kaya wala kayong karapatan na sabihan ng ganyan ng kuya ko. Sa totoo lang, tama ang desisyon ni Dad. Dahil si kuya lang talaga ang capable at may kakayanan na pamunuan tayo. Inis na saad ni Brandon, dahilan para matahimik ang mga taong yon. Don't waste your time talking to them, Brandon. Ang mga taong mahilig mag-judge, ganung wala pa naman silang napapatunayan, ay sayang lang ang oras natin. Puputak lang ng puputak ang bibig nila. Pero in the end, wala silang magagawa. Sa ayaw nyo man o sa gusto, ako na ang susunod na head ng Valbuena. Kung ayaw nyo sa akin, pwede naman kayong umalis sa pamilya namin. Malamig at baritonong saad ni Aizen, dahilan para matakot ang mga taong nagsasabi ng masama sa kanya. Come on kuya, don't mind them. They're not worth of your time. Saad ni Celdric bago sila naglakad papaalis doon. Hindi talaga naiiwasan yung mga ganyan nila. Porket ayaw nila doon sa napili, ay kung ano-ano nang sinasabi nila. Buntong hiningang saad ni Brandon bago sila nakarating sa pinakaloob. Muli silang kumuha ng alak at nag-inom. Hindi magiging madali ang pagiging head ni Aizen
at expected na nga yun. Gusto ko ng peace of mind, pero parang malabong mangyari yun sa ngayon eh. Buntong hiningang saad niya nang lumapit sa kanyang ibang member ng major family. They congratulated him at nagkwentuhan pa sila. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang pasukan sa eskwela. Masaya si Alona dahil nakikita niyang nag-e-enjoy si RV sa pagpasok nito sa paaralan nila. Isang araw, nagising si Alona na mabigat ang katawan, nanghihina siya at sobrang init niya. Alam niya na sa mga oras na yon ay may sakit siya, pero kahit na ganon ay bumangon pa rin siya upang maghanda ng baon at umagahan ng kapatid niya. Ate, okay ka lang po ba? Tanong ni RV sa kapatid. Peki na mangumiti si Alona bago tumango pero sinimangutan siya ni RV. Ate, masama pong magsinungaling. Ang init mo po oh, may lagnat ka po. Magstay ka na lang po dito sa bahay pag alis ko po mamaya. Pero kailangan ko nang magtinda ng isda eh. Mawawalan tayo ng ulam mamayang gabi kapag hindi ako nakapagtinda. Ate, kahit toyo lang naman po ang ulamin ko mamaya, okay lang sa akin eh. Magpagaling ka po muna at baka lumala po ang lagnat mo eh. Huwag pong matigas ang ulo ate. Mahiga ka na po ulit sa kama at matulog ka na po. Uminom ka po ng gamot ha. Pagpapaalam ni RV bago ito umalis sa bahay nila. Gustuhin ko mang magpahinga, pero kailangan ko ng pangbayad para sa family day ng school nila RV. Saka, ayaw kong pag-ulamin ng kapatid ko ng toyo. Baka magka-UTI pa siya eh. Iinom ko na lang to ng gamot mamaya. Sigurado ako magiging okay na ako. Saad ni Alona bago niya kinuha ang mga isda na ibebenta niya. Nahihilo, pinagpapawisan at parang nagdidilim na ang paningin niya habang naglalako siya ng isda. Marami siyang nabenta ngayong araw at 1 kilong tilapia na lang ang natitira. Kailangan niya itong ubusin kaya naman naglakad siya ng naglakad habang naghahanap ng bibili noon. Hanggang sa napadpad siya sa isang subdivision na may sobrang lalaki ng bahay. Patuloy siya sa paglalakad doon hanggang sa napagtanto niyang walang masyadong tao doon. Akmang babalik na sana siya kung saan siya nanggaling na hindi inaasahang tuluyan ng nagdilim ang paningin niya at hindi inaasahang nahimatay na siya. Sa kabilang banda naman ay papalabas na ng kotse si Aizen nang makarinig siya ng sigaw. Wait lang po sir! May babae dun sa tapat eh! May babae! Sigaw ng isa sa mga gwardya, dahilan para mapataas ang kilay ng binata. Kaagad siyang bumaba sa kotse niya at nagtungo siya sa may tapat ng mansyon niya kung saan niya nakita ang babaeng may katabing bilao na may isda at nakahandusay sa sahig. Kaagad na nilapitan ni Aizen ang dalaga at hinipo nito ang noo ng dalaga. Sobrang taas ng lagnat niya. Ipasok niyo siya sa loob. Utos ng binata at sinunod naman siya ng mga tauhan niya. Mabigat ang ulo at masakit ang katawan ni Alona nang magising siya. Pagmulat niya ng mga mata ay nagulat siya dahil nasa loob na siya ng mansyon. Naka-aircon ang buong paligid at may masarap na amoy ng pagkain. Teka, nasan ako? Ano ang lugar na to at bakit napakalamig naman dito? Gulat na saad ni Alona bago siya bumangon sa sofa. Wah! Hindi kaya namasok ako ng bahay at nakatulog? Kung ganun nga ay kailangan ko nang umalis at baka mahuli ako ng may-ari. Pero wait, hindi ako ganung klaseng tao, kaya imposible yun. Bakit ba ako nandito? Saad ni Alona sa sarili niya at akmang tatayo na siya nang may biglang nagsalita sa likuran niya. You're finally awake. Malamig na saad ng isang lalaki, dahilan para mapatingin sa kanya ang dalaga. Laking gulat naman ni Alona nang magtama ang mga mata nila. Wow! TME siya. Tall? Check. Mistizo? Check. Handsome? So check. Excuse me, miss? Who the hell are you? At bakit ka nakahiga sa tapat ng mansyon ko? Sorry po. Nilalagnat po kasi ako eh. At hinimatay ako sa sobrang pagod. Paghingi ng paumanhin ng dalaga nang bigla niyang naamoy ang sarili niya. Grabe ang lansa ko na pala. Gagi, baka naaamoy niya ako. Nakakahiya. Pero teka, anong oras na kaya? Tanong niya sa sarili bago niya inikot ang paningin upang humanap ng orasan. Laking gulat niya
nang makita niyang 12:00 na ng tanghali. Teka, 12:00 na pala. Wala pang pagkain si Orvie. Kailangan ko nang umalis. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin sandali ah. Pasensya na po sa storbo at aalis na po ako. Nagmamadaling aniya bago niya kinuha yung bag at bilao na dala niya. Simula ng araw na yon ay hindi mawala sa isip ni Alona ang binata. Bukod kasi sa type niya to, ay napaka-unforgettable talaga ng presensya niya. Pero alam naman ng dalaga na hindi na muling magkukrus ang landas nila. Pero doon siya nagkakamali. Ay, salamat. Maagang naubos ang paninda ko ngayong araw. May oras pa ako para magluto ng paboritong adobo ni Orvie. Masayang saad ni Alona habang naglalakad siya papauwi. Nabigla naman siya nang may makita siyang nagkukumpulan na tao. Kaagad siyang pumunta doon at nakita niya ang kapatid niya na pinapagalitan ng isang lalaki. Alam mo ba kung magkano ang kotse na yan? 80 million yan. Bakit mo naman binato ng bato? Saad ng isang lalaking nakaitim na suit. Hindi po ako nagbato sa kotse niyo. Si Carl po. Hindi po ako kasali sa laro nila. Pagtatanggol ni Orvie sa sarili niya. Totoo talagang hindi siya ang may kasalanan, pero pinagtulungan siya ng mga kalaro niya dahil ayaw nilang mapahamak si Carl. Paano mo mababayaran to? Sobrang mahal niyan. Magagalit yung boss namin at ipapakulong kayo kapag hindi kayo nakapagbayad. Babayaran? Nahihirapan na nga si ate sa mga bayarin sa bahay eh. Saka, bakit ako ang mananagot? Hindi ko po kasalanan yan. Hindi po ako ang nagbato. Si Carl po. Sinungaling! Ikaw ang may kasalanan yan. Bayaran mo yan! Sigaw ni Carl bago niya dinilaan ng pangaasar si Orvie bago sila nagtakbuhan papaalis doon. Nasaan ang mga magulang mo? Dalhin mo na sila dito para makapag-usap kami. Saad ng lalaki, kaya naman tumakbo na papalapit sa kanila si Alona. Ate! Pagtawag ni Orvie sa ate niya. Ate! Hindi ko po binato yun. Maniwala po kayo sa akin. Si Carl po ang may kasalanan nun. Sinisisi po nila sa akin dahil ayaw nila na sila ang mapapagalitan. Lumuluhang saad ni Orvie sa ate niya. Habang pinapakalma siya ni Alona, ay nakangisi naman ang isang lalaki habang pinagmamasdan niya ang magkapatid. I didn't expect na magkikita tayo muli. Saad ni Aizen sa sarili niya bago niya kinuha ang cellphone niya at tinext niya ang tauhan niya na nakikipag-usap kay Alona. Wala po kaming ibabayad sa ganyang kamahal na kotse. Nagtitinda lang po ako sa palengke. At kagaya po ng sabi ng kapatid ko, hindi niya kasalanan yon. Mahirap kami, pero hindi kami sinungaling. Pangangatwiran sa kanila ni Alona nang biglang makatanggap ng text yung bodyguard na kausap niya. Well, kung wala kayong pambayad sa ngayon, ay pwede mo naman bayaran sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang cook sa boss namin. Marunong ka bang magluto? Tanong nung lalaki. Nakita ni Alona na wala na siyang choice dahil hindi niya kayang bayaran ang lahat ng iyon. Opo, marunong po ako. Mabuti kung ganun. Bukas ng umaga ay susunduin kita sa spot na to. Dalhin mo na ang mga gamit niyo at doon ka naman ninirahan sa mansyon ng boss ko bilang cook. Isama mo na rin ang bata. Napabuntong hininga na lang si Alona bago siya tumango. Kinuha ng lalaki ang cellphone number niya bago ito umalis. Umuwi naman sila Alona sa bahay. Hanggang sa makauwi sila ay hindi pa rin makapaniwala si Alona. Kasalukuyan siyang nakatulala habang nagluluto, dahilan para masunog yung piniprito niyang itlog. Ay, bakit kasi kung ano-anong iniisip ko eh, nasunog tuloy yung itlog. Ate, I'm sorry po. Paghingi ng tawad ni Orvie habang pinipigilan ang sarili na maiyak. Sorry po dahil nabigyan pa kita ng problema. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam kong wala kang kasalanan kaya okay lang yun. Maupo ka na muna doon at tatapusin ko lang itong niluluto ko. Kinakabahan at medyo excited si Alona nang makarating siya sa mansyon kung saan siya magsisilbi. Bakit parang pakiramdam ko pamilyar sa akin ang lugar na to? Nakapunta na ba ako dito? Tanong ni Alona sa sarili niya habang naglalakad sila papasok sa loob. Sa panaginip siguro oo. Imposible namang makapasok ako sa ganitong kagandang mansyon. Aniya bago tumingin sa kanya si Orvie. Dito po tayo titira ate. Sa ngayon oo habang nagtatrabaho ako sa pamilya Valbuena. Sagot ni Alona bago sila pinaupo ng maid sa may sofa.
Kasalukuyang pong nagbibihis pa si Master Aizen, kaya antayin niyo na lang po siya dyan. Babalik na po ako sa trabaho ko. Pagpapaalam ng maid bago ito umalis. Habang nakaupo sa malambot na sofa, hindi mapakali si Alona. Parang may kung anong kilabot at kaba sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Samantalang si Orvie, abalang-abala sa pagtingin sa mga mamahaling gamit ng mansyon. Ate, ang laki ng bahay nila. Parang sa mga palabas lang to sa TV. Oo nga eh. Parang kahit 5 taon ako magtrabaho dito, ay hindi ko pa rin kayang bilhin kahit isang painting nila. Maya-maya lang, ay narinig nilang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdan. Bumaba ang isang lalaking matangkad, may suot na puting long sleeve at itim na slacks. Matipuno ang katawan, mataas ang tindig at napakagwapo ng muka. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Alona nang makita niya ang lalaking magiging boss niya ay ang lalaking kumuha sa kanya sa kalsada kung saan siya nahimatay. Oh, nice to meet you again, Alona. Saad naman ni Aizen bago siya tumingin sa batang kalapit ni Alona. Since you're going to be my cook, you should know my preferences in food. First of all, I'm allergic to seafood and nuts, so never put any of that in my food. Second, I don't like ampalaya, okra and talong. And third, I prefer rice meal every morning. Pagpapaliwanag ng binata habang si Alona naman ay tinatandaan ang mga sinasabi niya. Allergic to seafood and nuts, doesn't like the ETO vegetables at rice meal tuwing umaga. Noted po, sir. Saad ni Alona. That's all. And doon ang kwarto niyo sa second floor. Second door, malapit sa may terrace. I won't be back hanggang mamayang 7 p.m. so I'm expecting dinner later. Got that? Yes, sir. Noted po. Saad naman ng dalaga. Bago kinuha ni Aizen ang coat niya, umalis na rin ito kaagad kaya naman nagtungo na sila sa kwarto nila. Pagkarating doon ay natulog kaagad si RV dahil pagod ito habang si Alona naman ay nagtungo sa kusina upang mag-isip kung ano ang lulutuin niya mamayang gabi. Pagkarating sa kusina, hindi maiwasang mapanganga ni Alona sa laki at kumpletong gamit ng lugar. May sariling island counter, oven, at ilang appliances na ngayon niya lang nakita sa personal. Parang showroom sa mall ang lugar na to, hindi kusina ng bahay. Grabe, ang daming mga pagkain sa mansyon na to. Kahit buong barangay ata ay kaya niyang pakainin. Pero anong lulutuin ko? Kahit ano naman siguro basta walang seafood, nut at yung gulay na ayaw niya, di ba? Tanong ni Alona sa sarili bago siya lumapit sa ref. Binuksan niya ang ref at agad na bumungad ang sari-saring sangkap. Pero ang una niyang inalala ay ang bili ni Aizen. Okay, walang seafood, walang nuts, bawal ang palaya, okra at talong. Pwede siguro yung chicken teriyaki o adobong manok sa main dish, tapos ginisang repolyo at carrots naman para sa veggies niya. Sigurado akong gusto niya rin ng dessert at ang plain naman kung ice cream or cookies lang. Saad ni Alona habang nag-iisip siya ng maaari niyang lutuin na minatamis. Ay, alam ko na. Saging na minatamis. Sakto may mga fresh banana dito. Nakangiting saad ng dalaga. Pangarap niya talaga ang makapagluto ng kung ano-anong pagkain. Ang kaso nga lang, wala silang pambili. Simple pero masarap. Tiyak na magugustuhan ni Sir kahit medyo pihikan siya. Habang abala sa paghahanda, naalala niya ulit ang nangyari kanina. Sa isip-isip niya ay medyo masungit ang binata, ngunit may kabutihan ito sa puso. Pero, bakit ba niya ako tinulungan noon? Hindi naman kami magkakilala. Sa kabihira tumulong ang mga mayayaman. Naranasan ko nang humingi ng tulong sa kanila noon nung nagkasakit si RV pero ang mas tumulong pa sa akin yung ibang hindi masyadong mayaman. Saad ni Alona sa sarili niya habang nagsisimula na siyang maghiwa ng saging. Napailing na lang siya. Hindi niya pwedeng hayaang maapektuhan ang trabaho niya ng mga tanong na hindi niya pa kayang sagutin. Kaya naman nag-focus na lang siya sa ginagawa niya. Habang tumatagal ay akala ni Alona magiging maayos ang pagtatrabaho niya. Ang kaso lang ay mareklamo ang binata. Lahat na lang ng lulutuin niya ay pinupunan nito. Pero kahit na reklamo ito ng reklamo ay kinakain naman niya ang luto ng dalaga. Dahil doon ay mas napapadalas ang bangayan nilang dalawa. Sobrang lambot naman ng pansit na to. Reklamo ni Aizen, dahilan para mapairap si Alona. Sir, tamang-tama po yung pagkakaluto ko dyan.
Ayaw mo naman po ng matigas eh. Masyadong masabaw yung sinigang. Sir, masabaw po talaga yung sinigang. Saka, hindi ka naman po nagreklamo nung niluto ko yan nung nakaraan eh. Ayoko nung texture ng sabaw niya ngayon. Kung magrereklamo ka lang sir, huwag ka na lang po kumain. Saka pwede ka naman mag-hire ng totoong chef talaga, di ba? Kahit na maglinis na lang ako ng bahay mo. Kaysa naman sinasabihan mo ng kung ano-ano ang mga luto ko. Ang pagrereklamo ni Aizen ay nakakasakit sa damdamin ng dalaga. Kahit si Aizen ay hindi niya rin maintindihan ang sarili niya kung bakit siya nagrereklamo, gayong masarap naman talaga ang luto ng dalaga. Isang araw, nagluto si Alona ng adobo dahil narinig niyang nagkikrave si Aizen sa ulam na yon. Ang kaso lang, nang ihain na ito sa kanya ng dalaga, ay tumanggi siyang kainin ito dahil maraming buong paminta. No, I won't eat that. Sir, hindi niyo naman po kakainin yung paminta. At ang dahilan kung bakit ako naglagay ng paminta ay dahil pampalasa to. Pangangatuwiran ng dalaga, pero tumayo na ang binata sa kinauupuan niya. I'm not gonna eat that. Period. Ipakain mo na lang sa mga tauhan ko. Yan ang mga salitang nagpaluha sa dalaga. Kaagad naman niyang sinunod ang utos ni Aizen at pinakain niya ito sa mga bodyguard sa labas. Matapos maligo ni Aizen, ay bigla siyang nakaramdam ng gutom. Kaya naman napagpasyahan niyang bumaba. Balak niyang umorder na lang ng take-out at nagpunta siya sa Gordon. Nagpakahirap si ate na lutuin yun para sa'yo dahil nalaman niyang paborito mo yun pero hindi mo man lang tinikman. Biglang saad ng kung sino mula sa likuran niya. Anong ginagawa mo dito? Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako kakain nun. Talagang hindi ka na makakakain nun. Ubus na. At sigurado akong hindi na ulit lulutuin ni ate yun para sa'yo. Alam mo bang, sobrang espesyal ng adobo ng ate ko. Hinahaluan kasi niya yun ng pagmamahal eh. Kaya para sa akin, swerte ang mga taong makakatikim ng adobo niya. Mabait ang ate ko, kaya kahit galit na siya, hindi siya nakikipag-away sa'yo. Paliwanag ni RV sa binata, dahilan para mag-guilty si Aizen. Napayuko si Aizen habang nakikinig sa sinasabi ni RV. Tahimik lang siya, ngunit halatang tinamaan ng mga salitang binitawan ng bata. Hindi niya akalaing ganun pala kahalaga kay Alona ang simpleng adobo na yon at higit sa lahat ang effort na ginawa ng dalaga para mapasaya siya. Hinahaluan ng pagmamahal. Swerte raw ang nakakakain. Bakit parang nagigilty ako? Tanong ni Aizen sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lang siya bago nagsalita. Tapos naman na eh. Wala na rin ako magagawa. May magagawa ka pa kung gusto mo. Pero kung ayaw mo talaga, edi wag po. Pero sa susunod, sana matutunan mo pong pahalaga ng effort ng ibang tao sa'yo. Yan ang huling saad niya at umalis na si Orvie. Naiwan si Aizen na tila tulala pa rin sa Gordon. Kinaumagahan ay tahimik ang buong bahay. Walang ingay mula sa kusina tulad ng dati. Naglalakad si Aizen papunta sa dining area. Pero wala siyang naaamoy na nilulutong pagkain. Walang tunog ng kawali. Walang boses ni Alona na umaawit habang nagluluto. Pumasok siya sa kusina at naabutan niya itong malinis, tahimik at walang tao. Nasaan si Alona? Tanong niya sa isang maid. Sir, naglilinis po siya sa itaas. Hindi po siya nagluto ngayon eh. Sabi niya raw po, baka gusto niya raw pong umorder ng take-out na lang. Napatigil si Aizen. Ramdam niya ang bahagyang kurot sa dibdib. Nagbago na ang pakikitungo ni Alona sa kanya. Bigla niyang na-miss ang masarap na luto ng dalaga, kaya naman nalungkot siya. Kinagabihan ay hindi mapakali si Aizen. Sa halip na magpahinga, ay naupo siya sa may teres. Bitbit ang isang baso ng gatas. Pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Kasalukuyan siyang hindi pa kumakain dahil ayaw niya ng take-out. Ang gusto niyang kainin ngayon ay ang luto ng dalaga. Dumating si Alona dala ang tray na may tubig at biskwit para kay RV. Ngunit napadaan siya malapit sa teres at napatingin kay Aizen. Hindi sila nagkatinginan. Pero bago siya makapaglakad papalayo, ay may tumawag sa kanya. Alona. Napalingon sa kanya ang dalaga. Walang emosyon ang mukha nito. Tungkol sa kahapon. I'm sorry. I didn't mean that. I know I was rude and hindi ko sinasadya. I mean, hindi ko naman ginusto na saktan ka.
Tahimik si Alona, pero halata ang gulat sa mga mata niya. Huminga ng malalim si Aizen bago muling nagsalita. Kung okay lang sa'yo, pwede mo ba ulit akong ipagluto ng adobo? Promise, this time, kakainin ko na talaga. Akala ko po ayaw niyo ng paminta. Hindi ako makakapagluto ng adobo nang walang paminta. This time, kahit may paminta, susubukan kong tikman. Baka kasi, totoo nga ang sinasabi ni RV. Baka nga masarap kapag may halong pagmamahal. Natawa si Alona, pero pilit yung pinipigilan. Hindi siya makapaniwalang nasabi to ng kapatid niya sa binata. Sige na nga, ipagluluto kita pagkatapos kong painumin ng gatas si RV. Sakto, hilong-hilo na ako sa gutom eh. Mauna na ako sa baba ah. Nahihilo ka na sa gutom? Since kailan ang huling beses na kumain ka? Nung tanghali pa kahapon, hindi ako makakain dahil yung luto mo ang hinahanap ko eh. Ang kaso lang, galit ka sa akin. Sira ulo ka ba? Gusto mong magkasakit? Napaka-unreasonable mo. Aba, pwede ka naman magsabi sa akin eh. Teka, ibibigay ko lang to sa kapatid ko tapos ipagluluto na kita. Nagmamadaling saad ni Alona bago siya nagtungo sa kwarto nila. Kagaya ng sinabi ng dalaga, pinagluto niya ang binata at napalaki naman ang kain nito. Maraming salamat sa pagkain ah. Tama nga si RV, masarap ang adobo mo. Pagpapasalamat ng binata sa dalaga, napangiti naman si Alona dahil doon, bago niya niligpit ang pinagkainan ng binata. Simula noon ay naging parang magkaibigan na sila, palaging pinagluluto ni Alona si Aizen ng pagkain at this time, hindi na ito nagrereklamo. Palagi niya pang pinupuri ang luto ng dalaga. Bukod doon, ay nagsisimula na rin magkaroon ng kulay ang buhay ni Aizen. Kung noon ay hindi siya palangiti at palatawa, ngayon ay napapatawa siya ng dalaga, lalo na't kapag nakukwento ito tungkol sa mga nangyayari sa buhay niya habang nagtitinda siya ng isda. Hays, grabe diba? Ang 1 kilo na nga lang ng tilapia noon ay 150, tapos gusto niyang bumili ng 2 kilo na halagang 200. Pinagtitripan ata ako nun eh. Grabe ang kuripot niya. Akala niya siguro, hindi ka marunong mag-compute. Marunong ako mag-compute. Grabe naman sila, sadyang kuripot lang talaga sila kaya ganun sila. Hindi naman alam ni Aizen, pero para bang sumasaya na ang buhay niya. Kasalukuyang nakaupo si Aizen sa may swivel chair niya, sa may kumpanya niya, nang may kumatok sa pinto niya. Come in. Saad ng binata at pumasok naman ang dalawa niyang kapatid. Who is she, kuya? Nakangising tanong ni Celdric sa kuya niya. Ha? Sino tinutukoy mo? Don't play dumb, kuya. I saw you with her kahapon habang nag-grocery kayo. And nakasalubong lang namin siya sa baba. I'm assuming, siya ang nagdala niyang lunchbox mo. Aniya ni Brandon na may halong pangaasar. She's Alona. Personal cook ko siya. Why are you asking? Personal cook? Pero parang hindi personal cook ah. At boss, ang pagtingin ko sa inyo kahapon eh. Para kayong mag-asawa na nag-grocery. Personal cook ko nga lang siya. Stop saying that. Gawain ba ng boss sa personal cook niya yung halikan sa noon ng pasimple? Saka yung hapitin ng bewang dahil may iba pang mga customer sa grocery. Nakangising saad ni Brandon kay Aizen. Wag mo nang itanggay kuya. Siya na ba ang dadalhin mo sa family party natin sa linggo? Nakangising tanong ni Celdric. Oh shoot, may family party nga pala. Nakalimutan ko yun ah. Malalaman nyo na lang sa mismong araw ng party. Saad niya sa mga kapatid niya bago niya sinarado ang laptop niya at binuksan ang lunchbox. Wow, mukhang masarap yan kuya. Patikim kami. Saad ni Cedric at akmang kukuha na siya nang pigilan siya ni Aizen. No, this is mine. Para sa akin niya to niluto, kaya naman ako lang ang kakain nito. Kung gutom kayo, mag-order na lang kayo ng take-out. Well, kung ako yun, ipagdadamot ko rin sa iba yung luto ng babaeng minamahal ko. Saad ni Cedric at tumangutango naman si Brandon. Kasalukuyang nakasakay sila Alona at Aizen sa kotse ng binata, pupunta sa family party ng Valbuena family. I'm sorry for dragging you into this. I told them kasi na may girlfriend ako, and kapag nalaman nila nagsisinungaling lang ako, kung kani-kanino nila ako isa-set up, and I don't want that. Don't worry, okay lang sa akin. Mas okay na to kaysa naman may set up silang iba sa'yo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko kapag nangyari yun eh. Bulong ng dalaga at hindi naman narinig ng binata yun.
Ano yun? May sinasabi ka ba? Tanong ni Aizen at umiling naman ang dalaga. Simula nung naging mabait sa kanya si Aizen, ay nagsimulang mag-develop ang hindi niya maipaliwanag na nararamdaman para sa binata. Alam niyang pagmamahal yun, pero ayaw niya pang aminin sa ngayon dahil alam niyang wala naman siyang pag-asa sa binata. Nang makarating sila doon, ay kaagad na pinakilala ni Aizen si Alona sa buong angkan niya. Maraming salamat at nagpunta kayo sa family party ng Valbuena ngayong araw. Pero, bago natin simulan ang kasiyahan natin, ay gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng minamahal ko. Ang babaeng papakasalan ko pagdating ng ika-28 kong kaarawan. Siya, si Alona Shane Estrella. Pagpapakilala ni Aizen kay Alona, kaagad naman siyang binati ng mga kapamilya ni Aizen. Napakagandang dalaga, hindi ako makapaniwala, mahal. Masayang saad ni Ivy sa asawa niyang si Arnold. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Alona sa komplimento ng ina ni Aizen. Napakagaling mo din, Iha. Napaamo mo ang panganay na anak namin. Napakasungit kasi niya ni Aizen, kaya naman nag-aalala kami ni Ivy na baka hindi na magkaroon ng asawang anak naming yan. Masungit po? Hindi na po masyado ngayon. Palagi na pong behave at mabait si Aizen. Narinig mo yun, mahal? Behave na daw si Aizen at mabait. Nga pala, Iha. Napagpasyahan niyo na ba kung anong buwan kayo ikakasal? Kasal? Grabe naman ang mga tanong nila. Paano kaya kapag nalaman nilang wala talaga kaming relasyon ni Aizen? Well, as of now, I will play along na lang muna. Saad ni Alona sa sarili niya at akmang magsasalita na siya nang unahan siya ng binata. As of now, wala pa, ma'am. But soon, malalaman niyo na rin. Saad ng binata bago sila kumain at nagkwentuhan ng nagkwentuhan. Maya-maya lang ay nag-excuse ang dalaga dahil nakaramdam ito ng pag-ihi. Nagpaalam siya kay Aizen at nagpunta siya sa banyo. Nakaihi naman siya ng maayos at akmang babalik na siya nang makarinig siya ng pag-uusap. Himala at may pumatol kay Aizen, no? Sa sobrang sama ng ugali nun, may nakakatiis pa rin pala sa kanya. Natatawang saad ng pinsan ni Aizen na si Lawrence. Baka naman gold digger lang yung babae. Malay mo, pinakitaan ng maraming pera ni Aizen kaya siya pinatulan. Saad naman ng kapatid ni Lawrence na si Lori. True, iiwan na rin ng babaeng yan si Aizen. At kapag nangyari yun, gagawin ko ang lahat para mapasakin ng babaeng yun. She's my type. Nakangising saad ni Will. Hindi na napigilan ni Alona ang sarili niya at nagsalita na siya. Hindi na kasi tama ang sinasabi ng mga yon. Bakit mo naman naisip na walang nagmamahal kay Aizen? Saka anong masama ang ugali? Hindi siya ganun sa akin. Baka sa inyo lang dahil alam niya kung ano ang tunay niyong ugali. Inis na saad ng dalaga na nagpagulat sa kanilang tatlo. Hindi kasi nila inaasahang narinig pala ni Alona ang usapan nila. Saka anong gold digger? Hindi ako ganong klaseng babae. Mahal ko si Aizen. May pera man siya o wala. Hindi ko alam kung may ubo ba ang mga utak niyo. Kaya niyo yan naiisip o ano eh. Don't be so quick to judge him dahil wala kayong alam. Saka bago niyo husgahan ang isang tao, tumingin muna kayo sa salamin. And for the record, hindi kami maghihiwalay ni Aizen dahil mahal namin ang isa't isa. Saka, as if namang papatulan kita. Hindi ako papatol sa taong makitid ang utak. Huling saad ni Alona bago siya nagmarcha papaalis doon. Lingid sa kaalaman ng dalaga na pinapanood pala siya ni Aizen mula sa hagdan. Hindi alam ni Aizen pero proud na proud siya sa dalaga nung mga oras na yon. Nang makabalik na ang dalaga, ay hinahanap niya ang binata nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Are you looking for me? Let's ditch this party. Let's go somewhere else na tahimik and peaceful. Pag-aaya ng binata at umuo naman ng dalaga. Kaagad silang lumabas at sumakay sa kotse ng binata. Maya-maya lang ay nakarating sila sa isang lugar kung saan makikita ang buong bayan. Bukod doon ay tanaw na tanaw nila ang mga magagandang bituin doon. Maraming salamat, Alona. Saan? Narinig ko ang pagtatanggol mo sa akin. Sobrang saya ko dahil pinagtanggol mo ako. Sanay na ako sa mga sinasabi nila, pero minsan nasasaktan pa rin ako. Hindi mo deserve na sabihin ng ganon. Saka alam ko na hindi ka ganon eh. Mabait at mapagmahal ka. May gusto kong itanong sa'yo.
Pwede bang maging totoo ka sa akin? Sa katanungan ko. Tanong ni Aizen at tumango naman ang dalaga. Kung sakaling totoo na ang lahat, kung sakaling totoo ang relasyon natin, kung sakaling totoo ang lahat ng sinabi ko kanina sa pamilya ko, na ikaw ang mahal ko, na ikaw ang pakakasalan ko, magiging masaya ka ba? Napatitig si Alona sa binata. Ramdam niya ang bigat at sincerity sa bawat salitang binitawan nito. Gusto niyang sumagot kaagad, pero natigilan siya. Hindi niya alam kung panaginip ba to o totoo na. Aizen, kung totoo man lahat ng sinabi mo kanina, siguro oo. Masaya ako kasi alam ko ang tunay na ikaw at hindi ako magsisisi na mahalin ka dahil alam kong hindi ka katulad ng sinasabi nila. Nakangiting aniya ng dalaga, dahilan para mapaluha ang binata. Bakit umiiyak ka? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Masaya lang ako dahil meron palang willing magmahal sa akin kahit masama ang ugali ko. Kahit masungit ako. Ano ka ba? Hindi ka naman ganyan, no? Nagbago ka na. Oo, noon masungit ka. Pero ngayon, unti-unti nang lumalabas ang kabaitan mo. Huwag mo silang pakinggan dahil wala silang alam sa buhay mo. Maraming salamat Napagaan mo ang aking loob, Alona. Pagpapasalamat ng binata, nabigla na lang si Alona nang halikan siya nito sa noo bago siya muling niyakap. Hindi alam ng dalaga pero kusa nang gumalaw ang katawan niya at yumakap to sa binata pabalik. Wala na silang inisip na iba ng gabing yon at nagkwentuhan na lang sila. Simula noon, habang tumatagal, ay mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa to the point na nagnanakaw ng halik si Aizen kay Alona. Akala ng binata, hindi ito alam ng dalaga pero doon siya nagkakamali. Dahil doon ay parehas silang naguguluhan sa nararamdaman nila. Si Aizen na iniisip kung totoo ba ang nararamdaman niya sa dalaga at si Alona naman na nag-overthink kung may nararamdaman na ba sa kanya ang binata. Bakit niya ako hinahalikan? May gusto na ba siya sa akin? Kasi hindi naman normal kapag ganun unless mahal niya ako. Tanong ni Alona sa isip niya habang naghuhugas ito ng pinggan. Ayoko namang mag-assume dahil wala pa siyang sinasabi sa akin. Pero gusto kong malaman. Tanungin ko na ba si... Hindi na natapos ng dalaga ang iniisip niya nang biglang may yumakap sa may likuran niya. Nabigla siya nang makita si Aizen. Aizen? Good morning. Pagbati ng binata bago ito umalis sa pagkakayakap sa dalaga. 6:00 na. Ikaw ay kumain na dahil may meeting ka pa mamayang 8. Saka may party ka pang pupuntahan mamayang gabi. Nandun ang pagkain mo sa may lamesa. Kumain ka na. Kumain ka na ba? Mamaya na ako kakain. No, hindi ako kakain. Nang hindi ka kasabay. Mamaya ka na maghugas ng pinggan at kumain muna tayo. Saad ng binata, pilit siyang pinapaunang kumain ng dalaga pero nagmamatigas talaga ito. Wala namang nagawa si Alona kung hindi sabayan kumain ng binata. Naging maayos ang buong hapon ni Aizen at nasa good mood siya dahil niluto ni Alona ang paborito niyang ulam. Kasalukuyan siyang pupunta sa party ng mga CEO. Sa totoo lang ay ayaw niya talagang pumunta doon pero wala siyang choice. Nang makapasok siya sa venue, ay maraming tao kaagad ang lumapit at kumausap sa kanya. Maayos naman ang lahat hanggang sa hindi inaasahang nahagip ng mata niya ang taong akala niya hindi niya na makikita. Oh, bakit siya nandito? And by the look of her, hindi maganda ang mangyayari. Saad ni Aizen nang makita niyang papalapit sa kanya si Loren, ang ex-fiancé niya. Ang babaeng ito, ang muntik nang ipakasal sa kanya noon ng mga magulang niya. Pero hindi siya pumayag dahil sinabi niyang may kasintahan na siya. Gustong-gusto siya ni Loren pero wala siyang nararamdaman sa dalaga. Hey Aizen! Saad niya gamit ang seductive voice pero wala itong epekto kay Aizen. Walang nagbago, ang gwapo mo pa rin. Dagdag ni Loren bago siya lumapit sa binata pero kaagad namang lumayo si Aizen. Huwag mo kong kausapin Loren, may girlfriend na ako at siya lang ang mahal ko. Alam ko, hindi nga ako makapaniwalang papatol ka sa babaeng yun Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Mas sexy naman ako sa kanya. Mas maganda. Respeto sa sarili. Yan ang wala sa'yo na meron siya. At saka, anong mas maganda at mas sexy? Hindi mo pa siguro nalalapitan ng malapitan si Alona. She's my everything, and I love her. Saad ni Aizen,
Hindi niya alam, pero walang bahid ng pagsisinungaling sa mga salitang binitawan niya. Tuluyan nang nahulog siya sa dalaga. And finally, naamin niya na ito sa sarili niya. Akmang aalis na ang binata nang higitin siya ni Lauren at madiin siyang hinalikan nito sa labi. Kaagad naman siyang tinulak ni Aizen bago ito nagpunas ng labi na para bang may virus si Lauren. Wala ka talagang respeto sa sarili mo. Sa bagay, wala ka nga palang respeto sa iba. Ang kapal ng mukha mong halikan ako. Nakakahiya ka. Kinamumuhian kita at ayoko nang makita pang pagbumukha mo. Galit na sigaw ni Aizen bago siya umalis sa lugar na yon. Pero lingid sa kaalaman niya na may binabalak pala si Lauren at napicturan sila ng kaibigan ni Lauren. Kaagad na sinend ni Lauren ang litrato kay Alona upang sirain ang relasyon nila. Tignan ko lang kung maging masaya pa kayo. Hindi ko hahayaan na maging happily ever after kayo. Lalo na't sa akin naman talaga si Aizen. Inagaw lang ng babaeng yan. Nakangising saad ni Lauren. Grabe, you're crazy talaga. Pero feeling ko kahit gawin mo yan, hindi ka nababalikan ni Aizen. Grabe yung galit niya sa mga mata niya kanina eh. Sabi ng kaibigan niyang si Sheena. I don't care. It's just a matter of time at magiging akin na siya ulit. Girl, wake up! Hindi naman siya naging sayo. Kaibigan ba talaga kita? Manahimik ka na nga lang dyan. Nakasimangot ang binata habang papauwi siya sa mansyon. Naiinis siya dahil kahit kailan talaga, palagi na lang sinisira ni Lauren ang araw niya. Gusto niyang makauwi kaagad para makita ang dalaga. Ngunit pagdating niya sa mansyon, ay naabutan niya si Alona na nasa may sala habang nakatingin ito sa may cellphone niya. Akmang tatawagin niya na ito nang mapatingin sa kanya si Alona. Mukhang nagsaya ka dun sa party, sir ah. Sir? Saka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aizen bago pinakita sa kanya ni Alona ang picture na nasend sa kanya. Yung babaeng yun talaga. Lagi na lang talaga gusto niyang sirain. Galit na saad ni Aizen sa sarili bago niya sinubukang lumapit kay Alona pero lumayo ito sa kanya. Hayaan mo ko magpaliwanag, Alona. Siya ang humalik sa akin. Hindi ko na-expect yun. At syempre, hindi ko ginusto yun. Bakit parang andali mong sabihin hindi mo ginusto yun? Pero bakit sa litrato, parang wala kang ginagawa para umiwas? Alona, nagulat ako. Hindi ko agad naisip may kukuha ng litrato. Pero maniwala ka, tinulak ko siya kaagad. Na hindi ko siya nilingon pagkatapos at sinigawan ko pa siya. Wala akong pakialam sa kanya. Ikaw lang talaga. Aizen, alam mo naguguluhan ako. Alam kong wala akong karapatan na makaramdam ng selos. Pero hindi ko mapigilan eh. Mahal na kita eh. Hindi ko na maitanggi ang nararamdaman ko. Mahal mo na ako? Oo. Kaya huwag mo na akong paasahin. Huwag mo akong bigyan ng mixed signals. Huwag mong iparamdam sa akin na gusto mo ako. Huwag mong iparamdam na may nararamdaman ka sa akin gayong wala naman talaga. Sa tingin mo ba, mixed signals lang ang mga yun? Paano kung sabihin kong totoo? Hindi lang motibo ang mga yun, Alona. Hindi kita pinapaasa. Alam mo ba kung anong sinabi ko sa kanya nung hinalikan niya ako? Ang sabi ko sa kanya na mahal kita at hindi ako nagsisinungaling nung sinabi ko yun. Mahal kita, Alona. Totoo to. Matagal ko nang nararamdaman to pero hindi ko alam kung paano ako aamin sa'yo. Anong sabi mo? Tanong ng dalaga, halos hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Nanlaki ang mga mata niya habang pinipilit unawain ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng binata. Ang sabi ko, mahal kita, Alona. Hindi ko na kayang itago pa. At hindi ko rin kayang mawala ka sa akin. Alam kong hindi ako perpekto. Alam kong marami akong pagkukulang. Pero totoo lahat ng pinapakita ko sa'yo at pinaparamdam ko. Walang halong biro, walang halong laro. Mahal talaga kita. Mahal mo ko? Oo, Alona. Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula eh. Pero bawat araw na kasama kita, lalo akong nahuhulog sa'yo. At ngayong alam kong nasasaktan ka dahil sa nangyari. Hindi ko na kayang manahimik na lang. Ayokong isipin mo na isa kang panakip butas dahil ikaw na ang tunay kong minamahal. Malambing na saad ng binata. Dahan-dahang lumapit si Aizen kay Alona. At sa pagkakataong to ay hindi na umiwas ang dalaga. Tinitigan niya ito at doon niya nakita ang sincerity sa mga mata ni Aizen. Hindi kita kayang mawala, Alona. Please, hayaan mo kong itama ko ang lahat. Hayaan mong simulan natin to.
Hindi bilang pagpapanggap, kung hindi bilang totoo. Totoong tayo. Aniya, bago niya hinawakan ang kamay ni Alona. Aizen, tumigil siya sandali. Saka muling tumingin sa binata. Kung lalapit ka sa akin, siguraduhin mong hindi ka nalalayo. Kung yayakapin mo ko, siguraduhin mong hindi mo na ako bibitawan. At kung sigurado ka ng mahal mo ko, dapat ako na ang mamahalin mo habang buhay. Saad ni Alona na nagpangiti kay Aizen, punong-puno ng pagmamahal at pangako ang kanyang mga mata. Alona Shane Estrella, simula ngayon, hindi na kita bibitawan. At oo, mahal na mahal kita. At doon, dahan-dahang niyakap ni Aizen si Alona. Sa yakap na yon, nawala ang lahat ng takot, duda, at sakit na nararamdaman nilang dalawa. Sa yakap na yon ay nagsimula ang bagong simula ng pagmamahalan nila. Hindi bilang kunwaring magkasintahan, kung hindi bilang dalawang pusong nagmamahalan sa isa't isa. By the way, pwede pa tingin ng picture na sinend niya? Tanong ni Aizen at pinakita naman ito ni Alona. Napansin ni Aizen na live photo yon. Kaya nilong press niya yon. Kitang-kita doon ang pagtulak ng binata kay Loren at kung paano niya pinunasan ng bonggang-bongga ang kanyang labi. Grabe ha, parang diring-diri ka. Parang matatanggal mo na yung labi mo kakapunas dyan eh. Malamang, diring-diri ako dyan eh. Hindi naman ikaw yung humalik sa akin eh. Feeling ko, masusuka ako kapag may ibang humalik sa akin maliban sa'yo. Nakangusong Aniya, dahilan para matawa si Alona. Kaagad niyang hinalikan ng binata sa labi, dahilan para matulala ito. One more, isa pa Alona. Aba, ayoko na ha, namimihasa ka ha. Aniya, kaya naman umaktong malungkot ang binata. Napabuntong hininga na lang si Alona bago niya hinawakan ang pisngi ng binata. Muli niya itong hinalikan sa labi at hinalikan naman siya ng binata pabalik. Ew! R18 na palabas! SPG! Sigaw ni Orvie, dahilan para mapahiwalay sila sa isa't isa. Grabe po! In front of my eyes pa talaga? Sorry na. Sige na, doon na kami sa may kwarto ni ate mo ah. Pagbibiro ni Aizen, dahilan para simangutan siya ni Orvie. Joke lang, pero gusto kong sabihin sa'yo na mahal ko ang ate mo. Ayos lang ba sa'yo na magiging kuya mo na ako? Okay naman po, basta i-promise niyo po na palagi niyong mamahalin si ate at huwag niyo po siyang sasaktan. Saad ni Orvie at nangako naman sa kanya si Aizen. Pinangako niya kay Orvie na mamahalin niya palagi si Alona at hindi niya ito sasaktan. Matapos ang usapang yon ay bumalik na sa kwarto si Orvie. Ngayong gabi ang unang beses na matutulog si Alona na kalapit ang binata. Gusto kasi nitong makipag-cuddle. Kasalukuyang nakayakap si Aizen kay Alona nang magsalita to. Alona. I love you po. I love you too. Matulog ka na at maaga pa ang trabaho mo bukas. Aniya, kaya naman pinikit na ng binata ang kanyang mga mata. Yan ang pangyayari sa buhay nila. 5 taon na ang nakalipas. Halos 1 taon ang tinagal ng relasyon nila bago nag-propose ang binata kay Alona. At sinagot naman siya nito. Ilang buwan makalipas ang proposal ay nagpakasal na silang dalawa at nagkaroon ng panganay na anak. Pinangalanan nila itong Ivy dahil babae ang unang nilang anak. Mabait, mapagmahal at magalang si Ivy, kagaya ng ina niya. At masungit at hindi pala kaibigan katulad ng ama niya. Nang dumating ang 5 kaarawan ni Ivy, ay tinanong siya ng mga magulang niya kung ano ba ang hiling nito. Ano nga ba ang hiling mo anak? Bagong laruan ba? Bagong damit or bagong bag? Tanong ni Aizen sa anak, dahilan para mapasimangot ito. What's wrong, Ivy? Tell us, ano bang gusto mo? Saad naman ni Alona. Kapag po ba sinabi ko ibibigay nyo? Tanong ni Ivy, at dahil gusto nilang mapasaya ang anak, ay sumagot sila ng oo parehas. Gusto ko po ng bunsong kapatid. Yung mga classmate ko may baby brother or baby sister sila eh. Gusto ko rin po ng ganon at gusto ko rin po magkaroon ng kalaro. Saad ni Ivy, dahilan para mapako sa kinatatayuan niya si Alona, habang si Aizen naman ay nagpipigil ng tawa. Wala silang nagawa dahil sa request ng anak,
Kaya naman ngayon, 6 na buwan ng buntis si Alona sa ikalawa nilang anak. Ngayon naman ay lalaki ang pinagbubuntis niya. Grabe, ang hirap talagang magbuntis. Kung hindi ko lang talaga mahal yung anak natin, hindi na ako magbubuntis eh. Hindi pa ako nanganganak pero parang nararamdaman ko na kaagad yung sakit. Reklamo ni Alona sa asawa niya na kasalukuyang siyang pinagbabalat ng mangga. Mahal, sigurado ka na ba talaga dyan sa balak mong kainin? Tanong ni Aizen dahil dinudurog ni Alona yung sardinas para doon isasawsaw yung mangga. Oo naman, ang sarap nga eh. Gusto mong tikman? Pag-aalok ni Alona pero tumanggi si Aizen. Habang nag-uusap sila ay biglang lumapit si Ivy. Mommy, Daddy, tignan niyo po oh. Dinrowing ko tayong 4. Masayang sigaw ng bata, sabay abot ng papel sa kanila. Wow, ang galing naman ni Ivy. Ang cute natin dito oh. Sabi niya habang pinagmamasdan ang simpleng drawing ng pamilya na may isang baby sa gitna. Oh, may pangalan pa yung baby. Baby Ulcer? Tanong ni Aizen habang hinahaplos ang buhok ng anak. Yan po ang gusto kong name niya para katunog po ng name mo, Daddy. Paliwanag ng bata. Mukhang may pangalan na kaagad ang baby boy, oh. Nakangiting sabi ni Alona. Sobrang ganda naman ng name na yan. Ulcer Morvin Valbuena. Bagay, di ba? Tanong ni Aizen sa asawa at tumango naman ito. Sobrang saya ko na nakilala kita, mahal. Biruin mo, nakita lang kitang nakahandusay noon sa tapat ng mansyon ko tapos naging asawa na kita. Oo nga eh, nakakahiya dahil amoy isda pa ako noon. Pero kagaya mo, sobrang thankful ako na nakilala kita. Mahal na mahal ko kayo ni Ivy at Ulcer. Malambing na saad ni Alona na nagpangiti sa asawa. Mahal na mahal ko rin kayo ng mga anak natin. Saad ni Aizen bago niya hinalikan sa labi ang asawa niya. Dito na nagtatapos ang istorya ng pagmamahala nila. Hindi inaasahang encounter na nauwi sa tunay na pag-ibig. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ni Alona at Aizen. Sana ay nagustuhan nyo. Pinapakita ng kwento na hindi hadlang ang estado sa buhay para sa tunay na pagmamahalan. Minsan, ang taong hindi mo inaasahang darating at yung kinaiinisan mo pa ang magpaparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka. Natutunan din dito na ang pagmamahal ay hindi palaging perpekto o maayos. Minsan, kailangan mo munang masaktan, mapagod at malito bago mo makita kung sino talaga ang karapat-dapat sa puso mo. Bukod doon ay hindi dapat ito madaliin dahil maaring magkamali sa mga desisyon. At dito po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Siren.